Welcome to the Little House Podcast. Hey yo, what is up you guys and welcome back to the Needle House Podcast, and this is your boy Marcus the Second. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo lahat. Sana walang binagyo, no? Sunod-sunod yung mga bagyo ngayon. um, ayun. Nga pala, no? If you're new to this channel or kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para na-notify ka every time we have a new episode. Okay. By the way, this is episode 10 for our podcast, no? Siguro nagtataka kayo, sabi wala pa yung boom arm ko, hindi pa dumadating, blah blah blah. Hindi ko pa ma-access yung Spotify account ko. Kasi sunod-sunod akong gumagawa ng videos ngayon. So, matagal lang yung bago ko siya upload or naka-schedule kasi yung upload. But this is parang days lang yung araw-araw kasi akong gumagawa ng videos ngayon, no? Kasi medyo marami akong time, no? Ayun. Yun lang. Nagpaliwanag lang ako, pinaliwanag ko lang. Yun. O nga pala, if you've been following me mula pa noon, again, I'm changing the format of this channel into a podcast. Sana nagugustuhan niyo yung audio natin, yung setup natin. Ako medyo nakukulangan pa ako sa ilaw. Konti pa. At sa design siguro dito, bala ko maglagay ng poster dito, no? And parang yun lang. So lang magdagdag ng poster tapos ilaw, feeling ko yun, okay na yun. Tapos next time bibili ako ng lamesa na detiklop, tapos magsama tayo ng ibang tao, mag-interview tayo, para mas podcast yung dating niya, no? Okay yun. Anyways, ano nga bang pag-usapan natin ngayon? Well, gusto kong pag-usapan ngayon is bakit nga ba pabata ng pabata yung mga taong may tattoo ngayon, at sobrang dami na. Dumadami na talaga yung mga may tattoo ngayon na parang hindi na siya ganun kabigat dito sa atin sa Pilipinas, sa mga tao, at bakit nga ba parang mas acceptable na siya, no? Now, let's talk about it. Well, what I can say, ano nga bang masasabi ko dito? Masasabi ko is siguro kasi times are changing, no? Mas tanggap na ng mga tao, ng community yung tattoo, kasi we've been seeing tattoos sa mga celebrities, 'di ba? Sa mga artista. There's the social media, internet, no? Even the politicians may mga tattoos na rin sila, and pati yung mga kumpanya tumatanggap na rin sila ng mga taong may tattoo. Tapos syempre, since tattoo is not that cheap, 'di ba? Medyo expensive siya. Nakikita ng mga tao, yung mga mayayaman, mga successful na tao, dami din nilang tattoo, 'di ba? Tapos ayun pa si Mikey Reyes, si Tito Mikey, 'di ba? Nagbo-broadcast siya, 'di ba? Dati pag nakita ka sa balita, mga sobrang parang malinis, 'di ba? Sobrang decente. Tapos makikita mo si Tito Mikey, daming tattoo. So that also affects, no? Tapos syempre yung mga sinusundan na mga fashion icon, 'di ba? Makikita niyo dami na rin nilang tattoo. So mas ina-idolize sila ng mga tao. Pag ginagaya nila yung forma, nakikita din nila kasi yung tattoo. Na iba yung dating kapag may tattoo, iba yung dating pag walang tattoo, 'di ba? So feeling ko yun yung reason kung bakit pati mga bata ngayon may mga tattoos na din, no? Tapos hindi na ganun ka katabu yung magkaroon ng tattoo. At hindi ka na rin tinitignan as masamang tao. Ito based on experience. Madalas pa nga ngayon pag nakikita ng mga tao na may tattoo ka, parang nagiging ano na siya parang
Uy, may pera to. Kasi syempre hindi nga mura magpa-tattoo eh. Parang nagigets na nila na if the tattoo is beautifully made, no, it's pricey, 'di ba? It costs a lot, no? So, parang nagiging status symbol na rin siya na kapag meron kang magandang tattoo, uy, may kaya to, may pera to. Parang ganon yung nangyayari ngayon. That's why a lot of people are mas nagiging tanggap na nila yung tattoo kasi syempre it's also part of the trend, no? Parang naging trend na rin siya kasi nga syempre mga trendsetters natin karamihan may tattoos din, 'di ba? So ganun na rin yung nagagaya. Tapos if you open YouTube, 'di ba? Halos karamihan ng mga influencers ang dami ring tattoo. Bihira yung makikita mo na walang tattoo. Um, hindi na siya symbol na parang addict ka, ganun, or masama kang tao. Ngayon, if you have tattoos, it's different. Parang iba na yung era ngayon, no? Kasi even me, ako, no? Ako isa akong supervisor sa isang kumpanya at meron akong tattoo sa mukha. 'Di ba? Syempre yung mga people working under me, kasi syempre kapag nasa kumpanya ka, gusto mong ma-promote, 'di ba? Kaya tinitignan mo yung mga nasa taas mo. Ngayon, kung makikita nila yung mga nasa taas nila, uy, may ang daming tattoos. Tapos ako, may tattoo ako sa mukha, nakaangat ako sa kumpanya. 'Di ba? Parang even though hindi siya ganung kataas na level, at least nakaangat ako, tumaas yung sahod or whatever, 'di ba? Tumaas yung posisyon, the title. Mas parang mas nagiging normal na sa kanila yung may tattoo, 'di ba? Parang ngayon nga, dati kasi nung bago pa lang ako na may tattoo sa mukha, no. Um, Parang sobrang pagtitinginan ka talaga ng mga tao sa mall, 'no. Tapos, isa pang nangyayari diyan is parang ang judgmental yung tingin ng mga tao sa'yo. Pero ngayon, hindi ko na siya gano'n na-experience, 'no. Madalas pa nga ngayon 'pag may nakakakita sa'kin na mga tao, minsan binibiro nila, "Uy, Post Malone, ganyan, ganyan, blah, blah, blah." Kasi siyempre sikat si Post Malone, 'di ba, nakikita nila, na-idolize nila, pinapatugtog nila yung mga kanta. So nakikita nila yon, tapos makikita nila ako may tattoo ako sa mukha, parang dun nila nako-compare, 'no. Ah, na sobrang sobrang by experience na iba na talaga yung nararanasan ko kapag lumalabas ako. No, kasi ako actually hindi naman talaga ako mahilig maglalabas sa mga mall or whatever. Pero kapag nasa labas ako kasi iba yung na-experience ko noon versus ngayon, no? Noon parang nahuhusgahan ka. Ngayon hindi, parang humahanga pa sila ganun. I don't know. Maybe ako lang 'yun. Baka sa isip ko lang 'yun, naiisip ko lang na humahanga sila. Pero hindi, kasi I can see the amazement sa mukha nila eh. No, na natutuwa sila ganun. Kino-compare nila ako doon sa singer, sa rapper, 'di ba? Ayun. Wala, nakakatuwa lang. Although hindi ko naman siya ginagaya, no. Akala lang nila or doon lang nila nako-compare kasi syempre, 'di ba, stereotyping 'yun. Pero isang ang medyo alarming lang sa nangyayari ngayon, no, or concerning is yung mga ang babata pa. Nagugulat ako, no, pag nakikita ko sila parang 12 years old, ta's may mga tattoo na, 'di ba, parang ang meron pa akong nakita talagang sobrang bata niya. Although ano 'to, parang batang lansa, parang palaboy gano'n, 'no. Pero nung tinanong ko siya, parang 9 years old lang yata ta's meron na siyang tattoo. May tattoo siya sa braso na parang krus yata 'yun. Um, medyo medyo concerning lang, 'no, na may mga gano'n na sobrang bata. Um, Siguro hindi yung society yung may kasalanan naman dito. It's the tattoo artists na yung may sala dito, yung may kasalanan. Kasi siyempre, you also have to be a responsible tattoo artist. If you know na bata yan, di ba? Siyempre,
wag na nating tatuan, wag na nating sundin. Kahit sabihin mo nagbabayad yan, may mga bata pa rin yan eh, 'di ba? Wala, ang tanga lang ng mga tattoo artist na gumagawa na gano'n. Plus, yung mga tattoo artist na hindi nagtatanong ng edad. Ako, um, I don't know, maybe I'm just very old school na I ask for the age, 'di ba? Um, na hindi ako basta tattoo lang ng tattoo. Siguro nga kasi old school ako, pero I still think na it should be 18 and above para sa mga nagpapatattoo. Kasi syempre, kahit sabihin na natin mas advanced na yung mga bata ngayon, or mas malalim na mag-isip or whatever. Syempre, it's still decision making, 'di ba? And decision making is for 18 and above, 'di ba? Kasi mga bata yan hindi pa ganun. It's scientific, 'di ba? Which we should never argue with that. Dapat 18 years old and above pa din, no? Medyo sensitive na conversation niya kasi hindi lang sa tattoo, ang daming bagay ngayon na gusto nila less than 18. So kung gusto ng mga tao, excuse me po. So kung gusto ng mga tao na less than 18, pwede na silang mag-decide, pwede na silang magpa-tattoo. Dapat less than 18, pwede na rin makulong, 'di ba? Hindi na sila yung mga oy, wala pa akong 18, blah blah blah, 'di ba? Gusto niyo babaan natin yung edad ng mga minor. Yun lang naman ang sa akin, no? Pero ayun, may mga side kasi dito sa nangyayari na nakakatuwa, no? No, very positive para sa tattoo community. May side din na medyo nakakatakot, no? Or na concerning, no? Na katulad nga nun, kasi syempre ito na yung mga next generation na eh. Tayo, yung generation natin, medyo ano na tayo pa-middle age na tayo eh. Actually, middle aged na tayo eh. 'Di ba? Tapos yung mga yung mga sumunod sa atin, sila na yung packet ngayon eh. Tayo medyo papunta na tayo sa itaas eh. So, parang kahit ako na ano ako, no, nabigla din ako na parang uy, ganito na pala ako mag-isip ngayon. Dati kapag sinasabi ng matatanda na wow, ganito, ganyan, dami tato, di ka hanap ng trabaho, di ka makapag ibang bansa. Parang sabi ko, pakialam nyo ba, di ba, ganun. Ngayon, parang kami naman yung nagsasabi noon, tung ako, yung sa generation ko naman, na grabe na yung mga bata ngayon, babata pa, may tattoo na, parang sila naman yung pakialam nyo ba? Wala, natatawa lang ako, but it's more, parang nakakagulat, no, na ganito pala yung mangyayari sa mga susunod na generation. Siguro kasi pag mas tumatanda tayo, mas nakikita natin, no, mas lumalawak din yung isip natin at hindi na tayo masyadong nakafocus na lang sa kung ano lang yung trip natin, no. Parang nakatingin na tayo sa paligid, nakikita na natin yung paligid. So kaya ako ginawa ng video to, no, kasi nung nagsisimula pa lang ako dito sa YouTube, syempre, may data to eh. Ang nakita ko yung sa mga demographics yan, may age bracket kasi yan eh. Nung nagsisimula ako, parang yung mga nanonood sa akin, mga 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, mga ganun, no? Tapos, halos wala akong, parang konti lang yung 50 pataas. No, ngayon, nagulat ako, may mga nanonood na sa akin na mga parang 12 to 18 to 20, mga ganun. Sabi ko, mas bumabata na rin yung mga nanonood sa akin. So nagtataka akong bakit. I don't know if they want to learn how to tattoo or interested sila sa tattoo or whatever. So nagulat ako, parang grabe. May mga nanonood na sa akin na bata, no, or na minors, no, na parang interested na sila sa tattoo. Bakit? Tapos nung chinek ko, is it because of the algorithm or whatever? Nakita ko tumataas din yung search, 'di ba?
na data na parang sinesearch talaga nila yung about tattoos. And this is just from the Philippines, no? Philippines. Nauutal na ako. Dito lang siya sa Pilipinas, no? Kasi wala naman ako masyadong viewers outside the country kasi di naman English yung YouTube natin. Pero so it means dito siya sa Pilipinas, no? So parang gulat ako, ang babata, 'di ba? So gusto na rin nila ng tattoo sa mga ganong edad. Tapos may mga nakakausap ako, mga kamag-anak ng Labi Dudes, yan, mga bata pa rin, no? Tapos, interested na rin sila sa tattoo. Gusto rin nila magpa-tattoo. Diba? Pero ako, syempre, as a responsible tattoo artist, no? Trabaho ko muna. Ako, yun yung lagi kong, kumbaga, lagi kong kondisyon sa mga ganyan, no? Kasi syempre ako, concerned din ako sa future nila. Kasi, syempre, nasa Pilipinas tayo. Ang hirap na humanap ng trabaho dito lalo pa kapag meron kang tattoo, 'di ba? Ayun, yun lang naman yung iniisip ko para sa kanila. But of course, syempre, if nasa tamang edad na sila, they can decide on whatever shit they wanna do, no? Ayun. Ewan ko, sana nagugustuhan niyo yung mga gantong topic, yung mga gantong content, no? Tamang kwentuhan lang, no? Kanina naalala ko lang, no, kanina sinubukan ko mag-live dito sa YouTube, no, although wala naman nanonood kasi anong oras na nag-live ako, parang around 2:00, 3:00 na, stress na nga yata kasi 4:00 na yata ngayon opo, hindi ako natutulog. Umaga ako natutulog yun, pero ayun, nag-live ako, no, parang naisip ko, nakakatuwa siguro kung may mga manonood tapos question and answer. Parang kwentuhan talaga. Kaya mas nagli-lean in ako podcast, no? Kasi nung una, naisip ko kasi kung yung pera is invest namin sa gamit for audio, or should we buy parang camera na pang motor, kasi nagmo-motor din kasi ako, mahilig din ako magmotor, sila Abidud siya, mahilig din yung magpunta sa kung saan. Hindi ko alam kung doon ko pa pupuntahin yung vlog tong channel natin, no? Kasi gusto ko kasi about tattoo pa din, I'm very passionate about tattoo, no? At gusto ko sana ganun pa rin. Pero hindi ko alam paano i-incorporate yung pagmamotor doon. Maybe ito sa isa namin channel. May channel kami ni Labi Dudes. Pero, napunta ako dito. Kasi natutuwa pa rin talaga ako na gusto kong para siyang pinagkakwentuhan, no? So, kapag nakabili pa ako ng isa pang mic, gusto ko mag-interview or magsama ng isa pang kasama dito. Kasama ng isa pang kasama. para kwentuhan talaga, question and answer, live question and answer. Di ko pa alam kung sino kukunin. Maybe isa pang tattoo artist, no? May kilala tayo dyan, tropa natin yan. Pwede rin customer or whatever, diba? Tignan natin, hindi ko alam. Basta gusto ko yung ganitong content na parang nagkikwento, nag-share ng experience, ng knowledge, 'di ba? Kasi ako gusto ko talaga yung nagtuturo no? Mapagmagaling kasi ako. Hindi, mas gusto ko, ewan ko siguro, gusto ko lang talaga yung nakakapag-share ng knowledge, nakakapagturo sa mga tao. At kaya hindi ako masyadong nag-lean into dun sa motovlogging kasi I'm not very passionate about it. Gusto ko pag nagmo-motor ako, yung experience lang. Parang hindi ko kaya magsalita habang nagmo-motor. Tsaka medyo mainitin nga yung ulo ko. Baka mag-trend lang ako kasi naninigaw ako ng mga tao kapag nababad trip ako sa alsada, no? Pero ayun, anyways, medyo nalalayo na tayo sa topic, pero gusto ko lang kasi talaga yung ganitong parang kwentuhan lang. Sana magustuhan nyo. Medyo nung nakaraan kasi kumukonti na yung nanonood sa atin. Sana ma-regain natin, madami pa rin manood ulit. Dumami ulit yung mga nanonood kasi natutuwa lang talaga ako gumawa ng ganitong video, 'di ba?
Hindi ko alam kung ba't ganun, pero wala. Nag-enjoy ako. Yun naman mahalaga, nag-enjoy tayo. Kahit konti nanonood, kahit marami, mahalaga nag-enjoy. Okay, yun lang, medyo humaba na naman yung video natin. But, again, kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para na-notify ka every time we have a new episode. And again, this is Marcus II. Peace, yo! Welcome to the Nicolaus Podcast.